Isa na namang nakakabiglang trade proposal ang umiikot ngayon sa NBA trade machine, at sa pagkakataong ito, ang Los Angeles Lakers na naman ang nasa gitna ng usapan. Ayon sa Fanspo Trade Simulator, isang successful trade ang ipinapakita kung saan ipapadala ng Lakers sina Rui Hachimura at ang batang shooter na si Dalton Knecht patungong Cleveland Cavaliers. Kapalit, si Jarrett Allen at ang second-year guard na si Craig Porter Jr. Ngayon, sa unang tingin, mukhang patas ang deal. Parehas may makukuhang solid na piraso ang bawat team. Pero kung mas malalim mong susuriin, malinaw kung sino talaga ang panalo, at sino ang desperado. Para sa mga taga-Lakers front office, ito ay isang malinaw na senyales ng panic. Walang direksyon. Walang malinaw na plano para sa hinaharap. Jarrett Allen. Oo, isang elite rim protector. Isa sa mga pinakamahusay na shot blocker sa liga. May taas na halos 7 feet at kayang magbigay ng presence sa loob. Pero ano ang isinusuko nila para lang makuha siya? Una, si Rui Hachimura. Isang stretch forward na naging consistent contributor para sa Lakers. Hindi siya superstar, pero solid, may shooting, may laki, at kayang makipagsabayan sa physicality ng playoffs. At ang mas masakit dito, isasama pa nila si Dalton Knecht. Isang batang shooter na may 3 taon pa sa kontrata at may potensyal na maging elite sa perimeter scoring. Kung ikaw ay tunay na nagmamatsyag sa galaw ng NBA ngayon, alam mong napakahalaga ng spacing. Hindi ka mananalo ng kampyonato sa modernong NBA kung kulang ka sa shooter. At anong ginagawa ng Lakers sa trade na ito? Isinusuko nila ang dalawang pinakamalalaking shooting threat sa kanilang lineup kapalit ng isang tradisyonal na big man na walang shooting, at isang backup guard na wala pang napatunayan. Oo, sa simulasyon ng trade, tumaas ng dagdag 5 wins ang projection ng Lakers. Pero alam nating lahat, hindi mo masusukat sa numbers lang ang tunay na impact ng mga player. Ang tanong, sa playoffs ba, kaya ni Jarrett Allen maglaro sa crunch time kapag kailangan ng floor spacing? O muli na naman siyang mauupo sa bench, tulad ng ilang beses nang nangyari sa Cleveland? At para sa Cavaliers, napakalinaw ng panalo nila rito. Napalitan nila ang isang non-shooting big ng 2 piraso na swak sa modern basketball. Rui Hachimura ay agad papasok bilang complementary piece kay Evan Mobley, habang si Dalton Knecht ay isang perfect floor spacer para kina Donovan Mitchell at Darius Garland. Hindi mo kailangan ng 2 interior bigs sa starting 5, at mukhang na-realize na yan ng Cavs. Pero balik tayo sa Lakers. Ano ba talaga ang direksyon ng team na ito? Kung totoo man ang trade na ito, ibig sabihin, binibitawan na nila ang kanilang mga young shooter para lang makakuha ng isa pang big man. LeBron is aging. Austin Reeves needs shooter around him. Wala nang AD. At ngayon, kukunin mo si Jarrett Allen na hindi naman kayang umiscore sa labas. Walang consistency. Walang identity. Parang sinusubukan ng Lakers na salsalan ang butas sa bangka gamit ang masking tape. Panay short-term fix, pero walang long-term strategy. At kung ako ang tatanungin, hindi ito championship move. Ito ay isang malinaw na hakbang ng isang front office na natataranta. Isa itong desperate attempt na ipakita sa fans na may ginagawa sila kahit na mali ang direksyon. Para sa akin, kung ako si Rob Pelinka, hindi ko pipirmahan ang trade na ito. Hindi ko ibibigay si Dalton Knecht, isang batang may posibleng all-star ceiling, kapalit ng isang tradisyonal na big na hindi akma sa spacing game ng NBA ngayon. Hindi ko isusuko ang isang sniper para sa isa na hindi kayang umiscore mula sa labas. Kaya Laker Nation, tanong ko sa inyo, gusto nyo ba talaga ng isa na namang malaking lalaki sa ilalim, o mas pipiliin niyong manatili sa modern basketball, kung saan shooting, spacing, at versatility ang tunay na puhunan ng panalo? I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.